regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ Digital Channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanya yung amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay September 1 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. DPWH Secretary Bunuan nagbitiw. Todo balita. Higit 7,000 na katao nabigyan ng libreng TB screening services ng DOH. Todo balita. Pinoy tourist patay sa Hong Kong Disneyland. Todo balita. Sa balitang lokal, bagong traffic lights hatid ni Governor Gico at ng probinsya sa bayan tinurn over na sa Kalasyaw. Todo balita. DOST nag-install ng 200 Starbucks sa iba't ibang paaralan. Balita. SVF Prayer Park Municipal Museum ng Bayambang naging kabilang sa familiarization tour ng DOT-TPB. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Ordiales umaasang mapapasama sa Alas roster. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagbitiw na si Manuel Bunuan bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Bunuan na magiging epektibo ngayong araw, September 1. Sa kanyang resignation letter, nagpahayag ng suporta si Bunuan sa panawagan ng Pangulo para sa accountability, transparency at reforma sa loob ng DPWH. Itinalaga ng Pangulo si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH
inatasan ng Pangulo si Dizon na magsagawa ng paglilinis sa buong departamento at tiyakin na ang pampublikong pondo ay ginagamit lamang para sa infrastruktura na tunay na napoprotektahan at nakikinabang sa kapakinabang sa mamamayang Pilipino. Upang matiyak na hindi mapuputol ang paghahatid ng serbisyo sa DOTR, itinalaga naman ng Pangulo si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting Secretary. Ang pagbibitiw sa pwesto ni Bunuan ay sinagawa sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Nais ni Senate Committee Chairman on Games and Amusements Senator Erwin Tulfo na magpaliwanag ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa susunod na hearing kung bakit patuloy na nag-ooperate ang mga online sabong gayong idineklara na itong illegal ng pamahalaan nung nakaraan pang administrasyon. Humingi raw na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng tulong sa PNP at NBI para mapasara ang mga ito, ngunit wala namang nangyayari. Duda ang senador na hindi alam ng mga otoridad ang kinaroroonan ng mga sabungang ito na pinapalabas at pinupustahan sa online. Iimbitahan daw ni Senator Tulfo ang mga PNP Provincial Director ng Batangas at Pampanga, pati na ang mga Regional Director ng Region 3 at 4A kasama na ang direktor ng Cordillera PNP. Ayon kay Tulfo, daan-daang milyon ang kinikita ng mga may-ari at operator ng illegal na online sabong sa isang buwan pero ni 5 walang ibinabayad sa gobyerno. Sa pangunguna ng DOH kasama ang iba't ibang organisasyon, nagsagawa ng nationwide simultaneous active case finding at iba pang serbisyo para sa mahigit 7,000 na katao sa 17 rehiyon. Para sa itong libre ang TB screening, chest x-ray, tuberculin skin test, TB confirmatory testing, sputum testing, HIV testing at counseling kasama na ang health education. Layon ng Department of Health na mapalawak at mapabilis ang tuberculosis preventive treatment coverage na napatunayang epektibong proteksyon laban sa TB. Karaniwang binibigay ang TPT sa mga taong na-expose sa pasyenteng may TB, persons living with HIV at may iba pang may sakit o mahina ang resistensya. Ayon sa Integrated Tuberculosis Information System, umaabot na sa 192,733 kaso ng tuberculosis o TB ang naitala mula pa Enero hanggang Hunyo 2025. Nauna nang inihayag ni Secretary Ted Herbosa na layo ng DOH na mapababa ang bilang ng mga TB sa bansa hanggang sa maging TB-free ang Pilipinas, kaya pinaiigting ng ahensya ang mga proyekto nito sa iba't ibang rehiyon kontra TB. Tahasang sinabi ng Quezon City Government na dumanas ng phenomenal o pambihirang pagulan ang lungsod kung saan nagdulot ng matinding pagbaha, partikular sa District 1, 3, and 4. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, 36 sa 142 barangay sa lungsod ang naapektuhan ng matinding pagbaha na nagdulot ng perwisyo at pagkaabala sa publiko. Sinabi naman ng Pag-asa na ang pag-ulan na ibinuhos sa loob lamang ng 1 oras nitong Sabado ay katumbas ng 5 araw na pag-ulan. Lumilitaw sa preliminary analysis ng UP Resilience Institute at UP NOAA Center na batay sa rain gauges at weather station sa Metro Manila ng Pag-asa at Arisup ng Quezon City Government, mailalarawan bilang phenomenal o pambihira ang pag-ulan nitong Sabado kung saan pinalubog ang Quezon City at Nangka, Marikina. Nabatid na umabot sa 121 mm sa loob lamang ng 1 oras. Ang kasagsagan ng ulan sa Quezon City higit na mataas kesa sa pinakamataas na lakas ng ulan sa loob ng 1 oras noong panahon ng bagyong si Ondoy.
Samantala, isang Pinoy na turista ang namatay sa Hong Kong Disneyland. Nasawi ang isang 53 years old na turistang Pinoy matapos mawalan ng malay habang sakay sa isang ride sa Hong Kong Disneyland. Ayon sa report, hinimatay ang lalaki na sinasabing may medical condition habang nakasakay sa Frozen Ever After ride sa Hong Kong Disneyland Resorts alas 10 ng umaga nitong Biyernes. Sa ulat naman ng South China Morning Post, inalerto ng misis ang mga staff ng nabanggit na ride na inatake ng hypertension ng mister. Ginawan pa ng CPR ng first responders ang biktima bago isinugod sa North Lantau Hospital kung saan siya dineklarang patay bandang alas 11:30 ng umaga. Iginit naman ng Hong Kong Disneyland na ang pagkamatay ng Pinoy guest ay walang kaugnay sa ride safety. Kinumpirma naman ng Philippine Consulate General sa Hong Kong at nakarating sa Department of Foreign Affairs ang nasabing report. Nakikipag-ugnayan pa rin ang Philippine Consulate sa mga otoridad sa Hong Kong para maiuwi sa Pilipinas o ang labi ng pumanaw na Pinoy. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Mas ligtas at mas maayos na ang biyahe ngayon para sa lahat ng mga motorista at commuters na dumadaan sa Calasiao Junction. Nitong nakaraan lamang tinupad ni Governor Ramon Gico III ang kahilingan ng LGU Calasiao na magkaroon ng traffic signal lights upang ayusin ang daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Personal na pinangunahan ni Governor Ramon Gico III ang pagpapasinaya kasama sina Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at mga konsehal ng bayan. 4 na bagong traffic signal lights ang itinalaga sa Calasiao Junction na ngayon ay simbolo ng progreso at kaayusan sa bayan. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Calasiao at mga mamamayan dahil ang simpleng hiling na ito ay naging malaking hakbang tungo sa mas ligtas na biyahe. Samantala, sa bayan naman ng Bayambang, unti-unting nagbubunga ang mga malalaki at kakaibang proyekto ni Mayor Nina Jose Quiambao at Dr. Cesar Quiambao sa larangan ng turismo. Ang Tourism Promotions Board Philippines ng DOT o Department of Tourism ay nagtour sa St. Vincent Prayer Park at Bayambang Municipal Museum bilang panghuling destinasyon ng kanilang tourism o Domestic Tourism Invitational Program para sa Region 1. Ang programa ay isang familiarization tour na nagdadala ng iba't ibang tour operators at travel agents upang maranas ang isang kakaibang cultural tour sa Ilocos Region kabilang ang probinsya ng Pangasinan. Ibenta ang naturang tour sa mga turista. Ang familiarization tour ay nag-umpisa sa mga bayan ng Ilocos Norte at ang bayan ng Bayambang ang panghuling stop naman ng nasabing biyaheng pangturismo. Ang mga bisita ay welcome at sinamahan ng Tourism Office staff, kabilang sina Moises Palisok at Angel Viloria ng Municipal Museum na siya ring nagsilbing tour guide. Samantala, naghatid ng ngiti at kasiyahan si Governor Ramon Gico III at ang provincial government sa daan-daang barangay health workers ng bayan ng Umingan sa pang-6 na distrito ng Pangasinan. Nagkaroon ng fellowship program. Bilang pagkilala sa tapat at dedikasyon sa trabaho ng mga barangay health workers, tumanggap sila ng cash incentive at food packs mula sa pamahalaang panlalawigan. Nagbigay din sa Diaz Katurudan Irrigators Association ng Barangay Diaz ng Umingan ng mga farming equipment bilang suporta sa corporate farming program ng probinsya. Patunay ito sa pagpapahalaga ni Governor Gico sa sektor ng kalusugan at agrikultura sa Pangasinan. Tumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Para kay Leo Ordiales, isa ng malaking karangalan ang maging miyembro ng Alas Pilipinas Men. Naging bahagi ang 22 years old na opposite hitter ng National Training Pool noong nakaraang taon bilang paghahanda sa FIVB Men's Volleyball World Championship Philippines 2025. Nakasama rin si Ordiales sa 3-country training camp ng Alas Men sa Morocco, Romania at Portugal, kung saan siya nakakuha ng leksyon kina veteran wingers Brian Bagunas, Mark Espejo at Steven Rotter. Ayon sa 6'6" na si Ordiales, ang maikonsidera lamang sa final roster ay isa na sa kanyang pangarap. Sa volleyball pa rin, kinumpleto ng PLDT ang pagkupo sa kanilang ikalawang round sa Premier Volleyball League Crown o PVL. Pinatumba ng high-speed hitters ang guest team Kobe Shinhwa University sa kanilang one-game championship para pagreynahan ang 2025 PVL Invitational Conference kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Nauna nang inangkin ng PLDT ang gold medal ng nakaraang PVL on tour kontra sa Cheritigo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Madantan Iparagire. Oras po natin alas 5:20 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ
Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Unang araw ng buwan ng Setyembre, ngayon ay September 1. Pagbati natin ng happy birthday kay Mr. Y, kay Mr. Alan Iparagiren. Happy birthday to you. Ayan, tamang-tama sa Lunes. At happy birthday to you. At dahil araw ng Lunes, mga kaibigan, andyan po yung mga regular session ng Sangguniang Pandalawigan. Masasabi natin majority ng mga Sangguniang Bayan at saka Sangguniang Panlungsod. Ayan, sabay-sabay sila sa araw ng Lunes. At flag raising ceremonies ngayong araw na to, bagamat umaambon, may bagyo na naman, o may low pressure, yung anong balita natin, ay, yan, taka muna. Galing sa Pangasinan PDRMO, ano yung kaninang mahina kasi yung si Pag-asa nung Sabado na interview din natin. Sobrang Sabado ba 'yun? Sobrang hina. Ayan. So as of, ayan, wala silang update. Wala pang update. Wala pa silang update. Pero siguro lang to, si Habagat. Kasi wala rin tayo nabalitaan na localized thunderstorm. Pero dito sa sa Facebook page ng DOST Pag-asa, rainfall today Kuantujay. 24-hour rainfall forecast, pero ang naka-yellow, potential impacts. Part ng Visayas. Malaking bahagi ng Visayas and Kapiranggot sa Mindanao. So yun lang. Dito sa atin, wala namang rainfall forecast, pero usual na to. Pag-ulan. Nup. Dahil nga, Setyembre na. Dati June. 10 years ago, pag June, ayun na, tag-ulan, kasabay ng pag-umpisa ng pasukan. June, July, August, September. Pero ngayon ay climate change nga, napakahirap na. Hindi na matansya kung kailan siya babagyo o yung nararanasan ba natin ay ordinary rainfall. Dati, magbuhat nung matagal na. Magbuhat ng matagal na. Pag September, yan dumarating yung mga bagyo. Parang po yan. Kung matatandaan nyo, noon ay pirmi-pirmi po ang panawagan ng Department of Education na ilipat yung pag-uumpisa ng pasukan. Dahil nga po buwan ng June, July, andyan yung matitinding mga yung pag-ulan at saka bagyo. Pero pagkatapos po ni binago po lahat yan ni COVID-19. Matagal na. Oo, matagal na. Tapos natupad, there was a time nung i-open na ng DepEd yung modular na klase. September ang umpisa. Ayan, natupad yung kagustuhan ng DepEd hanggang sa in-adjust. At ngayon, dahil sa pagbabago nga ng panahon, naibalik na sa buwan ng June. Gusto nila noong September. Pero ngayon nag-umpisa na ulit sa June ang start ng school year. So ang rainy season talaga sa Pilipinas generally lasts from June to November. Though pwede raw siyang mag-start earlier or later. So itong this period is characterized by heavy rainfall at saka kilala rin siya sa habagat or southwest monsoon driven by winds from southwest. So ayan, ito nga yan. Hanggang November talaga. Kaya nga diba kung minsan pagka November 1, yung tawag nito, dulap, ditanad sa Reikien, yung sa mga sementeryo, baha doon. Kasi kung minsan nga, may mga bagyo pa na dumarating, bandang, parang buwan talaga ng September, matagal na. Buwan na matagal na. Hindi ko maalala kung kailan matagal na talaga. Kasi nga yung
napalitan na talaga, climate change na talaga, hindi mo talaga matanto kung anong gagawin. Kaya nga yung DepEd nahilo na rin, hilong talilong. Ilipat nila kasi daw mainit, sobrang init, di ba? Yata ang dahilan kung bakit nilipat. Yung noon gusto nilang mailipat sa September kasi nga yung sobrang ulan. O tapos nung naman sobrang init. Kaya nawindang na. Pati nga yung walang pasok, hindi mo alam kung anong gagawin nila di ba? Uulan ang titawag sa amin man. Bibulong nila ba, tinabangan na ng mga bata kung may pasok o wala. Tapos itong heat index na to, ay isa din sa mga causes din ng walang pasok. So, sobrang init, tsaka bagyo, tsaka high tide. Yan, yung mga rason kung bakit walang pasok po. Pero ngayon, mukhang maganda naman ang panahon, ambon lang. Ambon lang tong nararanasan Pero natin. grabe yung yung naranasan ng ilang bahagi ng Manila, lalo ng Quezon City, nung kailan yun, yung Friday. Sobrang lumutang ang mga kotse, ang mga sasakyan dahil sa sobrang ulan. Grabe yun Na yung description nga ng Pag-asa, yung nangyaring pag-ulan ng 1 hour dun sa Quezon City nung Friday, katumbas dun ay 5 araw na pag-ulan. Hay nako. Tapos meron pa yung report na nabasa ko nung nakaraan, yung La Nina. Kung ganyan pa lang na pag-ulan ay para kahit dito sa Pangasinan, dito sa Dagupan ay bumabaha na, paano ng pag-La Nina? Lumulutang na tayong lahat. Hay nako. Anyway, isa pa sa mga balita mga kaibigan, mula naman kay Congresswoman Manay Gina De Venecia sa kanilang serbisyong 3-in-1 para sa mga micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs. Sa balita nga po, ang sabi nga po nila, ito pong micro, small, and medium-sized enterprises po, ito po ay backbone ng Philippine economy. Lakas naman yan. Halos 90% ng kabuhayan sa bansa ay mga MSMEs at 70% naman din ng trabaho sa Pilipinas ay nalikha nitong mga micro, small, and medium-sized enterprises. Isa rito ang Maligaya SLP o Sustainable Livelihood Program, isang bigasan na itinaguyod ng 8 magkakapitbahay sa Bunuan, Gazette. Ang ganda dito Simple lang yung sistema. Ang grupo bumibili ng bigas at ibinibenta ng bawat miyembro sa kapitbahay. Pag naibenta na ang mga bigas, ibabalik nila yung puhunan bago kumuha ng bagong supply na bigas para muling magbenta. Okay to. Ang SLP programa po ito ng DSWD. Ano ulit yung SLP? Ito yung Sustainable Livelihood Program. Ang Sustainable Livelihood Program ay pangkabuhayang programa ng DSWD at nag-request ng budget si former Congressman Tof De Venecia para turuan at tulungan yung kanyang mga kababayan na magnegosyo. Wala silang ginagastos ang pwesto dahil home base lang ang kanilang bigasan. Hindi rin nauubos ang kanilang kapital dahil ibinabalik nila ang puhunan. At si Manay Gina De Venecia at si dating Congressman Tof De Venecia magkatuwang sa pagtutok sa mga micro, small, and medium enterprises dito sa kanilang distrito, PD4, Pangasinan, District 4. Ang ganda ng konsepto na to. They group together, parang ito, 8 na mga kababaihan, tapos meron silang isang sentro. Doon sila kukuha ng bigas, bibenta nila, and then balik, bayad. So kung umiikot, parang may nagpuhunan. Isang puhunan. Tawag doon? Consignment. Parang consignment parang lang. Parang consignment. Ang kailangan lang dito ay pag nabenta na lahat nung kinuhang nilang supply, ibalik yung yung puhunan and then kuha ulit. So ang ganda ng concept nito. Kailangan lang maging masipag yung mga miyembro at saka maging honest sa pagbabalik ng puhunan. Pero yung pinagkukunan nila, uutangin muna nila. Oo. Ano nila. Sabi dito, simple lang yung sistema. Yung grupo bumibili ng bigas na ibinibenta. So, meron silang isang core group. Sila lahat nagkapital. Tapos, kulang na lang isa silang kooperatiba. Grupo bumibili ng bigas, ibinibenta ng bawat miyembro sa kapitbahay o kakilala. Pag naibenta na yung bigas, babalik nila yung puhunan bago kumuha ng bagong supply. So, umiikot doon. Napakaganda yung konsepto. At maganda rin para doon sa nagtitinda. Oo. Hindi siya, sure na yung kanyang para meron siya mga retailer. Ayan, siya yung wholesaler. Si Congresswoman, pinag-usapan na rin lang natin ng mga kongresista dito sa Pangasinan. Si Congresswoman Rachel Arenas
naman yung ginagawa naman niya bilang mambabatas. Yung plano niya na magkaroon ng DSWD satellite dito sa 3rd District ng Pangasinan. Which is maganda rin 'yon kasi nga pahirapan. Alam natin, nakikita natin yung mga pumipila dito sa diyan sa Medianas yata yung kanila dito sa A.B. Fernandez Avenue dito sa Dagupan. Dati sa Buno nakikita rin natin haba-haba ng pila. Ang layo nun. True. Tapos nailipat din pero mahaba pa rin ang pila. Pero para kung magkakaroon noon madidecongest na itong dito sa Dagupan at least mababawasan na. Hindi pa pa rin maganda rin para doon sa ating mga kababayan naman diyan sa 3rd District. Hindi na sila mahihirapan pa. At least pipila man sila, mas konti na, limitado na. Pag 3rd District na lang siya. At least pag 3rd District, napakalawak po ng 3rd District. Andyan po yung mga malalaking mga bayan, kasama na yung lungsod ng Dagupan. So, makikater na niya doon. Even part ng 5th District in 2nd District. Pag 5th District, ang katabi ng Bayambang na bahagi ng 3rd District ay Alcala, Bautista. Ayan, pag sa 2nd District naman, andyan ang Urbistondo, mga malapit na sila. Pag sa 3rd District, ilalagay yung satellite office. Na kailangan kasi napakalawak ng Pangasinan. True. Kaya nga yung mga ibang mga opisina, kagaya ng NBI, dati-dati dito lahat sila sa Dagupan. So ngayon, meron na sa Alaminos, meron din yata sa Urdaneta hindi ako nagkakamali. Pero meron sa Alaminos, meron na dito sa Dagupan. So yung mga taga 1st District, hindi na sila kailangan pang pumunta dito sa na napakalayo dito sa Dagupan City para makadagdag pa sa traffic. Kasi contributory din. At least mababawasan din kahit papano. So siguro kasi ang Dagupan City parang sentro nga yan. Pero ang marami talaga dito paaralan. So yan, kung nagkakaroon na ng branches ang mga eskwelahan, di ba merong magpuput up na si PINMA pero matagal na dito sa may Tambak, hindi pa nasimulan. Parang hindi pa nasimulan yung kanyang extension. So kung sakaling yung mga taga diyan sa Mangaldan, diyan sa eastern part, hindi na sila papasok dito sa Dagupan. Diyan na lang sila diyan sa may A.B. Fernandez East kasi parang Tambak na ba 'yon? Parang di pa sa Tambak eh. Alin yung? Yung dito sa yung Tambak na siya. Yun yung dating Marisville. Oo nga, pero hindi na Tambak yun. A.B. Fernandez, hindi na siya Tambak. Mayombo? Parang. Kasi nung... pa siya ng Mayombo? Di ba nagpisina ako doon? Hindi naman tinawag na Tambak yun eh. Never siya natawag. Yung sa Tambak na, yung sa lang. Actually, pantal pa yung part nun eh, yung sa likod. Yung maliit na, Tambak Mulag. Ganda. Pero... yung sa kabila. Oo. Part na rin nun eh, malapit na doon sa may di ba? Mas malayo-layo pa si Marisville, malapit sa may hospital. Part nun, portion nun, pantal. Portion nun, doon sa Tambak. Pero pagkalampas mo ng tulay, yun na yung Tambak. So, ganun. Sana tama ako. 3 barangay yun, Pantal, Mayumbo, tsaka Tambak. Oo, pero matagal nga ako nagtrabaho doon eh. Doon yung namin, di ba dati? Yung opisina namin. Pero, hindi naman yung naging Tambak. Ever since. So, A.B. Fernandez East siya, or part ng Barrera. Ano ba itong Barrera na ito? Street si Barrera, di ba? Parang sitio. Sitio ng Pantal. Sa 1st District naman, kahapon, o yung last week, ang mga ambulansya naman, hatid ng DOH, inisyatiba naman ito ni Congressman Arthur Celeste. So, para sa bayan ng Agno, at saka sa siyudad ng Alaminos. Kumbaga, sa yung mga ito sa Agno, parang kailangan din, siyempre napakalayo nila para maghanap pa ng ambulansya. So bagong-bago itong mga ambulansya na ito na i-turn over nung isang araw diyan sa siyudad ng Alaminos at saka sa bayan ng Agno. Sa bayan ng Basista, gaganapin yung kanilang anniversary celebration. Itong mag-uumpisa base sa schedule September 5, ito yung 64th founding anniversary ng bayan ng Basista. Sana yung schedule. September 5, alas 7 ng umaga, magkakaroon ng Thanksgiving Mass and wreath-laying ceremony sa Municipal Gymnasium doon sa Attorney Artemio G. Frias Park. And then sa gabi naman, ito yung Barangay Night.
Birit Basista Grand Finals, singing competition. Ito pong bakit ipinangalan kay Attorney Artemio G. Frias yung park. Siya yung unang mayor ng bayan ng Basista at yung pamilya nila yung nag-donate nung lupa kung saan nakatayo yung munisipyo. Attorney Artemio G. Frias Park. Ayan. So, itong bayan po, isang napakaliit na bayan, 13 barangays, mas malaki ng konti kaysa bayan ng Santo Tomas, na merong 10 barangay, sa bilanghan ng barangay, at saka bayan ng Labrador na meron 10 barangay. Sa bayan ng Basista, na dating bahagi ng San Carlos City, meron silang 13 barangay. Pero ito po ay progresibo at patuloy ang progreso nito, and pwede nating sabihin, nag-umpisa yan at saka tinuloy-tuloy ni Mayor Jolly Risuello. Ito po ay nasa pagitan ng mga malalaking bayan at saka lungsod. Nasa gitna ito ng San Carlos City, Malasiki at saka Bayambang ng 3rd District at sa 2nd District kung saan bahagi ang bayan ng Basista. Katabi naman nito ang Urbistondo at saka mga Taram. Ayan. Happy 64th founding anniversary. Yan po yung bayan ng mga malalaking orchestra na ipinagmamalaki ng Pangasinan. Kapag anong tawag nan? Yung kanilang festival. Oo, Festival of Orchestra Festival. Orchestra Festival. Lagi, kantong paway, amin ire, totoo. Talaga. Meron silang mo talaga yung naglalakad sila lahat. Usually 7 yung sumasali kasama na yung mga malalaki. Yung pinakamalaking mga orchestra. Balikan natin sa Alaminos, may 100 o mga grade 10 students at career advocates mula sa iba't ibang secondary school sa lungsod ang dumalo sa 2025 100 Islands Career Congress. So layunin nito magabayan ng mga estudyante, ihanda tulungan sila sa pagpili ng tamang kurso at mga dapat gawin sa kanilang tatahaking trabaho sa hinaharap. Kasi di ba kapag ito na yung grade 2, ito na yung pipili ka ng di ba? Kurso na kukunin mo. Anong grade na ba yun? Mag-graduate na ba sila nun? Pagdating Dito pa rin ako dyan sa grading na yan. Pag grade 10, 9, yan 10. Yung junior high school. Yung binibigay yan para malaman nila kung ano yung kukunin nilang strand pagdating ng senior high school. True, yung kasi kapag anong tawag doon? Strand. Ano strand ka? Yung iba talaga, hindi pa sila hindi sila makapag-decide. Hindi nila mapili. Kaya kung minsan, may tingin mo, mula para meron yung general. Yung maggagayahan na lang silang mga magbabarkada. Pero yung number of strands, medyo nagkaroon na naman ng pagkakaiba. Iniba na naman yan nung umupo naman yung bagong secretary. Iba na naman pangalan? Binawasan. Ay, binawasan. Kumbaga, kinumpress. So yung ibang subject sa isang strand, inilagay sa, basta na iba na naman. May naubo. So ilan na lang sila? Parang 3. Di mas maganda para mas konti pagpilian. May mga tinanggal na subjects na sabi hindi na kailangan. So, yan naman yung patuloy na Kesa naman yung sasabing tanggalin na yung grade 12. Naumpisa na yan, improve na lang. Improve hanggang sa makuha kung ano talaga yung objective. Pero kung ako pabor ako na tanggalin kasi katulad natin, hindi naman tayo dumaan sa grade 12. Oo, ako okay na ako sa diretso na umpisa. Improve na lang nila ng kasi ang dito kasi yung iba, yung burden kasi ng burden sa mga magulang, 2 years kang 2 years yung dumagdag yun na instead na nagtatrabaho na yung kanilang anak at tuloy pa rin yung kanilang pag-aaral at para mas bata rin na mas maaga rin makahanap din ng trabaho yung mga yung mga estudyante, yung mga bata ngayon. Oo, pero marami pong mga estudyante lalo na pag grade 9 and 10 and senior high school, grade 11 and 12. Na kung minsan nakokompromiso yung pag-aaral nila dahil hindi naman nila kagustuhan, kailangan tumulong silang maghanap buhay. Parang ilan sa mga kwento na narinig natin sa Pugaro Integrated School dyan sa may Island Barangay dito sa Dagupan. And posibleng itong kwento na to ay ganito rin sa ibang mga lugar na kung minsan hindi sila nakaka-attend ng kanilang klase kasi kailangan nilang sumama sa kanilang magulang sa pangingisda. So hanap buhay muna. Meron naman yung totally hindi na pumapasok. Pero meron ito para sa inyo po kung na-stop kayo ng elementary, junior, at hindi pa nakapag-senior, meron na rin po alternative learning system. ALS. Kailangan
matapos nyo po yung senior high school para kayo po ay magka-diploma ng high school. Ayos. Meron na rin po yung ano. So pwede na rin silang, sige, hindi talaga sila pwede makapag-aral. O sige, daan na lang nila sa alternative learning system. So yung nasabi aktibidad po ng paghahanda sa mga bata, itong 100 Islands Career Congress, pinangunahan ito ng PESO. Public Employment Service Office, katuwang nila ang DOLE, Western Pangasinan Field Office at DepEd SDO Alaminos City. So ito nga, ay hinihanda sila para magabayan yung mga estudyante, ihanda at tulungan sila sa pagpili ng tamang kurso at mga dapat gawin sa kanilang tatahaking trabaho sa hinaharap. So at least siguro mag-offer mag-offer itong kung ano yung mga magiging magandang trabaho pagdating na araw, kung ano yung mga in demand, kung ano yung mga yung kakayanin din lang naman nilang pasukan o yung pwedeng magustuhan nila itong paghahanda nito para sa mga estudyante. So 100 Islands Career Congress. Ayan, ginagawa po sa lahat ng high school preparasyon. Samantala, ito paalala na rin yung nangyari sa Hong Kong na meron yung Pinoy na turista na namatay habang sakay ng isang ride sa Hong Kong. Paalala na rin sa lahat, hindi lang kung pupunta kayo sa Disneyland o kung may mga rides, o kaya yung mga nagma-mountain climbing, kung alam nyong meron kayong sakit sa puso, kung ano man yan, o kaya mahihiluhin kayo, huwag nyo nang piliting sumakay sa mga rides. Hinimatay siya dun sa taas ng rides at yun nga, namatay. At sabi naman nung Disneyland ay not because ang cause ay dun sa some problem sa rides, kundi sa tao mismo. Kaya eto, 53 years old na, masakit ito sa pamilya dahil pumunta sila sa abroad para magsaya, pero uwi silang bangkay yung isang kanilang kasama. 53 years old na wala ng malay habang sakay sa isang ride sa Hong Kong Disneyland, pero meron pala siyang medical condition. Palagi po yan, pag may activities na magiging intense yung kanilang gagawin, palaging tinatanong yan, meron ka bang medical condition? Kung meron kang medical condition, dapat iligay mo kung ano yon, at kung hindi po pwede, huwag nang ipilit sumakay o gawin yung isang activity. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po lang 5:46. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo.
Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:49 na po mga kaibigan, na imbag nga bigat kadagiti drivers, yung mga security guards na ilang minuto na lang ay shifting na at pwede na silang umuwi. Magjo-duty naman yung kanilang kapalit. At syempre yung mga suki natin dyan sa mga palengke, lalo na dito sa Dagupan, dyan sa may Malimgas Market, sa Magsaysay, at saka yun yung mga nakaswitch yung mga radyo nilang napakalakas. Lakas ng sa sound. sa tubong kina Amigan Grace Matro at si Nanay Dading na alas 3 talaga. Sana sila kaya kontratahin ko. Tagagising sa inyo. Gising sa akin. Kasi sila talagang na talaga yun eh. Parang yun na yung body clock nila. Alas 3 gising na talaga sila. At talagang ilalakas daw talaga nila yung radyo nila para anong tawag nito? Malaki rin yung babayaran na. Nabasa ko yung nag-pop up. para pambugaw daw ng pambugaw ng masamang espiritu. Uwi na kayo, morning na, kanda mo lagi. Amot kila. Samantala, binabati po natin yung mga estudyante dyan sa Dagupan City National Senior High School dahil meron silang programa kaugnay pa rin sa observance, selebrasyon ng linggo ng wika o buwan ng wika sa kanilang Filipino subject. Meron silang nag-create sila ng mga reading nook sa mga classrooms. Pero ito ay nakaano pa rin. Sabi ni Ma'am Jennifer Dalmasio, naka-angkla pa rin sa book nook na proyekto nila sa senior high school. Na kung maalala nyo, nung nakaraan meron tayong inorganisa. Ito po yung partnership ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan dito sa District 379 kasama ang Edric Publishing House. May kinonstruct po na book nook mula sa makeshift na inumpisahan ni Ma'am Jen Dalmasio. Ito po ay mas... Nandiyan pa ba si Ma'am Jen? Andyan pa sila. At mas matibay na book nook. Meron mga libro doon na pwedeng hiramin ng mga estudyante basta ibabalik nila. Kasi ini-encourage nga po na magbasa ang mga estudyante. At meron silang asosasyon itong libro na kung saan merong volunteers na mga senior high school students. Tutulungan nila yung kanilang mga kapwa estudyante na yung mga hirap magbasa na sa reading. Pero sa kasalukuyan, sabi ni Ma'am Jen, nasa proseso pa sila ng pagpapabasa sa mga estudyante grade 11 and grade 12. So, itong nakaraan, meron silang competition, ilang classrooms, ilang classes sa grade 11 and then parang 8 sa grade 12. Nag-create sila ng reading nook sa isang parte, bahagi ng kanilang classroom at meron din silang parang mini library. Meron silang books, meron silang mga upuan, para pag break time at walang klase doon sa classroom na yun, pwede silang kumuha ng libro at magbasa with instruction na kung paano mo kinuha, ganun mo rin ibalik. Parang sa bahay lang, maging maayos. At pwede rin silang humiram ng libro doon sa book nook at yun, ibalik nila after. Dito sa Dagupan, merong mga schools na identified nila kung sino yung mga estudyante na, pero siyempre hindi naman natin mabanggit kung sino mga estudyante, kung anong school, kung ano yung kahinaan nila. So meron yung letter level talaga, yung hirap pa sila sa mga letter. Meron talagang word pa talaga at meron yung sa paragraph level na yung yung sa paragraph level na siguro ito yung nakakabasa sila pero hindi nila naintindihan. Wala pang comprehension. Yung kanilang binabasa.
So parang hirap yung magturo nito mga ganito, no? Mm-mm. Yung paano mong ipapaalala sa kanila, paano ipatalusad si Kara. Pero siyempre, nasa ano yan, yung mga magagaling na teachers yan. Oo. Kung tututukan itong mga to, yung mga batang ito, yan, mababawasan yung mga may problema nga. Kasi nga, di ba, tukoy ang Pilipinas. Lalo na nung isa sa mga pinakamahirap magbasa. O yung, lalong lumala nung panahon ng pandemic. Yan yung palaging sinasabi na. Hindi ko makalimutan dyan si kaibigan natin na yung mass promotion, yung ibig sabihin, mass promotion dapat ipasa yung mga bata at mag-level up, pumunta sa pangalawang susunod na baitang. Naging mas lalo yung problema nung panahon ng pandemic kasi modular, sa bahay na sila. Ay walang realization na kahit pala sa bahay, hindi rin makaharap ni nanay. Oo, talaga naman. At saka yung mga estudyante, ang hirap di ka naman makafocus. Kasi na ano natin yan na tawag nito, talking to experience. Kapag yung sa Zoom meeting or meron mga seminar na through Zoom, kung minsan, siyempre, hindi naman nila pwede kang yung hindi ka nakikita or hindi ka naririnig, pwede ka matulog. Oo. I-off lang niya yung camera. Lalo na kung maramihan kasi di ba noon yung tawag na doon kapag yung Zoom, yung modular, kapag yung yan, blended siya. Oo. Online. Kung minsan maabot sila na online. Pag online, maabot sila ng 500 sa isang turuan. O di, malamay yung nangay mabiroan nila sa dami ng 500 na yan. Kapag ka natawag ka pa naman para mag-recite, talagang minamalas-malas ka na. Oo, tsaka kawawa yung mga walang gadget o may gadget man, wala namang pang data. So, ang daming challenges sa Department of Education. Ito yung kanilang programa, DepEd Renewal Reading. Ito yung renewal of reading programs or the renewal of school permits for schools with reading-related applications. Ito po, yung gusto nilang ma-address to, no read, no pass or no read, no move to combat functional illiteracy na mas lumala nga nung panahon ng pandemic. Plus, with etong high-tech nga, hirap na nga magbasa, lalong nahirapan pa sa spelling dahil sa Jejemon na spelling. True. Kahit nga tayo kuminsan, ano nga ba spell doon? Tapos yung acronym na sila lang nakakaintindi. Yeah, maraming mga na-inventong words. Parang yung pag med adult ka, tatawanan ka pa nila kapag hindi mo naintindihan. Pag nag-react ka dun sa may sinabi ka tapos mag-react yung kausap mo, ang react niya LOL, parang lul. Gagalit ka na. Ibig pala ang sabihin nun, laughing out loud. Yeah, laugh out loud. Laugh out loud. So, eto po, yung malaking problema ng Department of Education. Ayan, yun, renewal naman dito sa Dagupan CID, reading, numeracy, and values. Yeah, numeracy sa sa math. Values naman, GMRC. Lahat na yun. GMRC. At ito pinaka-problema talaga nila is reading. So, ang target, grades 3 and 6. Pero yung talaga, ang reading talaga, tsaka itong talaga kailangan simulan sa yung kinder grades 1, 2, 3. Ayan, yan talaga dapat talaga tutukan. Kapag ka nakaraos na dyan, medyo madali na pero kapag nakakarating ka na ng grade 3 at hindi ka pa talaga marunong magbasa, yun, malaki yung problema mo. Malaki talaga yung problema. Hindi lang siya, kundi naman yung mga teachers nga. Yan yung yan na yung palaging sinasabi noon pa ni Ma'am Linda Ventanilla, CID Chief ng Dagupan Schools Division. Ano na yung CID? Siyempre, i-research natin. Kasi hindi natin matandaan. Curriculum Implementation Division. Ayun. This division is responsible for strategically implementing and managing the basic education curriculum, etc., etc. Kasama na dyan yung basic reading. Nang to ikukungkungtan din sama kung minsan na-frustrate siya. Dahil kung ano man yung gusto niya, hindi naman niya basta-basta ma-implement dahil may mga guidelines ang DepEd. Pero ako naman palagi kung naiisip to, why not itap nila ang sangguniang kabataan
Dahil bawat barangay ay may SK group. At saka ang SK may sariling budget yan at kasama sa 5 na tinututukan dapat ng sangguniang kabataan ay ang education. Para hindi na lang panay basketball kasi ang SK hindi yan basketball. Maganda yung mo na yan kasi itong activity na to parang nagharap nga sila ng mga volunteer students yung kanilang tinatap. Pero kaya lang karamihan rin naman kasi sa mga although estudyante rin ito, estudyante rin naman yung mga SK din. Pwede naman silang mag-tap. Kumbaga gawin nilang project kung sino yung available kasi yun nga meron silang budget naman. At yung sports, napakalaki po yung ginagamit na budget diyan. Malaki at saka maraming oras din. Yung at saka iilan lang ang kasama. True. Yung mga nagbabasketball lang. Basketball. Pero mga kaibigan, yun, wala na tayo sapat na oras. Good morning, Ma'am Rose. Mahampasnok na. Kuya Benjitan, good morning. Good morning. Si Mama Taan Tropa, yeah. Naimbag na bigat kanya yung apo. Tsaka si DC Vian. At saka si DC Vian. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ronald Richard Olanday. Ulit tumama. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.